Si Kuneho at si Pagong. Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang kuneho at ang pagong. Ngingising-ngising inaglahi ng kuneho ang pagong. Hoy, Pagong! Tetri ng mga paa mo bago mo maglakad. Hindi pinahalata ng pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang may maipagmamalaki rin naman ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. Aba, kuneho, maaaring mabagal nga akong maglakad. Pero nakakasigurado akong matatalo kita sa palakas. Talaga po? Baka gusto mong pabilisan tayong makakyat sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw bukas. Tinatanggap mo ba ang hamon ko? Oo, tinatanggap ko. Dahil nakasiguro ako na ako ang mananalo. Tuwang-tuwa ang kuneho sa hamon ng pagong dahil nakasisiguro siyang sa bagal ng pagong ay tiyak na mananalo siya. Upang mapahiya ang pagong ay pinagtatawag ng kuneho ang lahat ng kanyang kamag-anak. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Iniutos din niyang kantsawan sa mabagal na pag-usad ang kalabang si Pagong. Maagang maaga, dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban na si Kuneho at Pagong. Maaga ring dumating ang iba't ibang hayop na tuwang-tuwang makasasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin, kung maraming kamag-anak si Pagong, ay higit na maraming kamag-anak ni Kuneho ang nagsulputan. Pagong! Kaya mo yan, Pagong! Kaya mo yan! Pagong! Nang sumisikat na ang araw ay pinaghanda na ng alamid ang maglalaban. Ang mabilis na pagbaba ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Pagbilang ko ng 3, magsisimula na ang karera. 1, 2, 3. Sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban. Mabilis na tumalon-talon ang mayabang na kuneho paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalagitnaan ng bundok ay lumingon siya paibaba at natanaw niyang umiisod-isod si Pagong sa paglalakad. Marami ang naawa sa mabagal na Pagong. Pagpapalakas ng loob na sigaw ng kanyang mga pamilya. Iyan ang tanging sigaw na panunodyo ng mga kamag-anak ni Kuneho sa kawawang Pagong. Kahit kinukutya, ay nagpatuloy pa rin si Pagong at buong loob siyang nagpatuloy sa pag-isod. Malayong-malayo na ang naakyat ni Kuneho. Nagpahinga ito ilang sandali upang tanawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang anumang umuusad, ay ngingising-ngising sumandal ito sa isang puno at Bakit umidlip. naman ni Pagong? Makatulog na muna. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog si Kuneho, ay lalong nagsikap umisod-isod pataas ang pawisang Pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho. Nanlaki ang mga mata nito nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ni Pagong sa tuktok Si Pagong ng na ba yun? bundok. Nakapagtataka naman ah. Litong nagtatatalon paitaas ang kuneho upang unahan si Pagong. Ngunit huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Narito ang mga aral na maaari nating mapulot sa kwentong ito. Una, huwag maging mayabang at panlait dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. Pangalawa, walang imposible sa taong may tiwala sa sarili at marunong magsikap. Pangatlo, tandaan na ang ating kahinaan ay maaari din nating maging kalakasan. Maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli!